disciple na even before we ito. Okay? Yun nga lang, since binigay nito sa atin, what we need is uniformity. Okay? So pare-pareho tayo ng tatakbuhang proseso para hindi tayo magulo or bumagad. Tama ba? Naalala ko dati may mga post, revival post, na hindi ako talaga agree. Sabi parang God has told us to diversity, not uniformity. Parang, teka. I believe in diversity. Okay? Pero I also believe in uniformity. Okay? Sabi, ang calling natin is unity, not uniformity. Teka. Hindi siya 100% correct. Kasi sa langit, pare-pareho tayo ng suot. White linen. Ano tawag doon? Uniformity. Tama ba? Yeah. Ikaw ba pwede kang maging Philippine Marines ang suot mo pang Air Force? Hindi. Diba? So uniformity, there are times when uniformity is the sign of unity. Yeah. Minsan kasi daming tao kumakagat-agad sa mga philosophical mga post na pag iniisip mo, brad, isip ka pa muna. Diba? Nadadala lang. Nakuha yung point ko, hindi lahat ng uniformity ay masama. Okay? In fact, in the Bible, yun nga, uniformity are often in the Bible signs of unity. Anong ginagawa nila sa Bible? They all fell before the Lamb. Ano yun? Uniformity. They cry, Holy, holy is the Lord. Uniformity. Di ba? Hindi po pwede na lahat sumisigaw ng holy, holy, tapos ikaw gusto mo ibang sisigaw mo. Di ba? Baka makik-out ka sa heaven kung masyadong, yung tawag dito, masyado natin na-glorify yung individualism. Okay? God honors our distinctions, rather. Ino-honor ni Lord yun. Pero so ganito, sana mag-guess nyo yung point na dapat may uniformity tayo pagdating sa proseso ng discipleship. Clear? Okay ba yun? Okay. So ito po si SB Discipleship Leadership Training. So ang una-una i-discuss natin is who we are as a church. Okay? So, kasi lahat ng papasok dito, na bago, dalawang klase ang bago eh. Galing sa ibang church or kaka-born again lang. Tama ba? Ilang naman yung mga bago eh. So, it's either nag-transfer from being a member of another church or na-sharean at nadala dito. Okay? So, dapat alam natin yung identity natin. Tayo mismo mga leader, para pag may bago, we know how to introduce our church. Tama ba? So, sige, ano yung CSB? Christ-centered. Okay lang, live eh. Live naman. Okay, pero CSB is, ano yan? Christ-centered, Spirit-empowered, and Bible-based church. Okay, ang history nito, nag-iisip si Pastor Hiram ng acronym. Yung acronym na ito, maniwala kayo sa hindi, yung acronym na ito ang nagbigay pa ng CSB. Okay, actually, he was a former pastor of Victory. Pastor, ito, maganda to, parang Christ-centered, Bible-based. Yung S, hindi nila maisip kung ano yung S. Ako yung nagbigay ng S. Nandun ako sa office eh. Alam mo yun, siyempre, spirit empowered tayo. Di ba? Pero yung history nito, ang nagbigay sa pastor, if I'm not mistaken, siya yung pastor ng dating pinakamalaking Victory Church sa buong Pilipinas. So, kilala siya, kaya lang lumabas na siya ng Victory, and he started his own big church. Pero sa kanya, siya yung nag-suggest ng acronym. Okay? So, Christ-centered, Spirit-empowered, and Bible-based. Essentials ba yung tatlo na yan? Yes. Kinakailangan lahat ng church, Christ-centered. Sabi ko nga, yes, we can invite people to church, pero ang tanong, are we bringing them to Christ? Marami kasi tao, lagi, punta ka sa church namin, maganda sa church namin, di ba? So, para ka nagiging bida, simbahan. So, dapat ang laging center, si Jesus. Of course, we will not, hindi natin sisiraan ang church. Dapat hindi naman ginagawa yun eh. Di ba? So, dapat binibuild up pa rin naman natin ang pangalan ng church sa kanila. Pero, alam ko, wala naman yung point, di ba? Dapat Christ-centered. Hindi tayo church-centered. Kaya ako po, marami
ng church natin who transferred to other churches, sa akin walang problema kasi body of Christ pa rin naman yun eh. Diba? Ang importante, lumipat ka at nagpatuloy ka kay Kristo. Okay? Pero syempre, lalo na kung nanguhulan ka na, dinisahin ko nyo ng ilang taon, nalaga ako na. Syempre, yung merong parting flame, yung hinagpis pag nag-iwalay ng simbahan. Okay? So, Christ-centered, spirit-empowered, of course. Tayo po ay revival church. Kanina yung mga kinukwento ko, magagawa bang normal na tao yun? Diba yung gold, lalabas, yung may bakal, mahaba ng legs. So, obviously, this is a church that moves in the spirit. Okay? Kaya dito po, pag sinabing spirit-empowered, we believe in the spiritual gifts. Okay? Naniniwala tayo dyan. At pag sinabing Bible-based, ibig sabihin, hindi tayo parang Mormon. Alam niyo yung Mormons? Meron silang Pearl of Great Price, Doctrines and Covenants, pati yung mga Melchizedek priesthood nila. Okay? So doon sila kumukuha ng tinatawag nilang authority. Tayo, ang authority natin, Bible. Okay? So remember these three things: Christ-centered, Spirit-empowered, and Bible-based. Okay? So, vision and vision. Ito dapat i-gawa natin to. So sabi ko kay Pastor Ryan, since meron na naman tayong TV ulit, thank you Lord. So ito ilalagay na natin sa labas. Tapos para siya yung sa mga mall, yung loop na video. Diba? Oo, so lalabas yung vision natin, yung CSB, Christ-centered, Spirit-empowered, lalabas yung vision, at lalabas yung mga schedules natin, yung ibang account ng church. Okay, siyempre kailangan yun. Kasi ilalagay ito sa USB, YouTube lang natin sa labas. So, tapos anytime may event, video lang ng event natin. Okay? So, lalabas. Anong vision natin? Revival. Yan, simula pa lang mga youth pa ako noon, ang talagang prayer ni Pastor Hiram is national revival. Okay? Kaya nga kung hindi nyo po alam, yun yung PCEC. Sino dito may alam kung ano yung PCEC? Philippine Council of Evangelical Churches. So sa buong Pilipinas, sa kalaway ng PCEC, ayun po ay leadership ng lahat ng evangelical churches sa buong Pilipinas. So, kinukuha na si PH, si Pastor Hiram, kinukuha na nila maging isa sa mga bishops. Okay, ng PCEC. So, pag sinabing member ka na ng PCEC, from Luzon to Mindanao, recognize ka na. So, imagine, pag tayo po ay naging member ng PCEC, so, ibig sabihin, yung ginagawa ng CSB ay ma-recognize. Sabi nga ng head na yun, sino ba yung head ng PCEC niya? Nakalimutan mo. Sabi, Pastor, we really need you to be part of PCEC. Kasi yung ginagawa ninyo sa CSB, kailangan malaman din ng ibang simbahan. Okay? So yung revival, I think pag nag-join na si PH doon, syempre sama na tayong lahat. Okay? So whatever DNA we are carrying, healing, signs and wonders, prophetic, deliverance. Okay? So at least madali na natin madala sa buong Pilipinas kasi covered na tayo ng tinatawag na PCEC. Okay? So mission. Ito po, dapat kabisado natin ito, lalo na mga connect group leaders. So, vision, simple lang, revival. Okay? Mission statement, to walk in God's love. Lakaran natin, pag-ibig ng Diyos, and give it away, or to share the love of God to the Philippines and to the world. Okay? To walk in God's love and give it away to the Philippines and to the world. Medyo mahaba lang. Sa victory, maganda eh. Love God, make disciples. Ganda ng punchline. Gusto ko nga sana suggest na someday ma-amendahan siya yung mas mabilis matandaan. Ganda sa picture, di ba? Love God, make disciples. Honor God, make disciples. Simple, no? Parang simple, pero rock. Di ba? So ito, to walk in God's love and to give it away to the Philippines and to the rest of the world. Di ba? Medyo mahaba, pero madali, kaya naman memorize. Okay? So, yan. Next. Definition of discipleship. Actually, hindi kasi ako kasama doon sa committee group mo nito. Hindi na kukulangan ako eh. Basta ba? So, CSB is commit to the love of God. So, sa lahat ng discipleship group natin, yan ang goal. Ma-train natin yung mga disciple natin na mahalin si Lord. Okay? Because that is the first and the greatest commandment. S, CSB na naman, ginawang acronym, no?
share His love. Na lahat ng naging disciple natin matututong mag-win souls. Okay? Hindi lalago yung discipleship group mo kung hindi matututo yung inaalagaan mo na mag-alaga. Ako natutuwa kasi kahapon, nag-start pa ako ng bagong connect group ko. Naalala ko puro MJ, DJ, WJ. Ano pa, sisipa na ako si Mark Yata, si Warren James, si David, David John, at si Mark Joshua. Dapat may J na rin ang ano ko eh. AJ ako. AJ, Allen Jonox na lang. Okay. Pero natutuwa ako kasi si Warren, nung mag-start kami nung RG, meron na pala siya pinahawakan din. Diba? So dapat ganun tayo. Actually, yung dating head ng discipleship natin, meron siyang sinabi na hindi ko alam kung totoo ito, correct me if I'm wrong, pero sa Victory, meron daw mindset. To be a leader, meron kang isang simple requirement lang. Advance ka ng isang lesson. Magpapala natin? Hindi natin kailangan pakomplikaduhin. Kunyari, pwede papalabas ako ng mga books natin, Revival Day, Universe ID. May red book tayo dyan, nakita ko kahapon, First Steps. Okay? Sino sa inyo meron yun dyan? First step. Okay, ito yung book sa discipleship na materials natin. Hintay lang natin sa dali. Good. Ito. Kunyari ito, may Bible DNA. Well, lesson siya, di ba? Sino dito tapos na rin ang DNA? O dapat, lalo na kung yung connect group leader na kayo, tapos di pa kayo tapos. Di ba? So, 12 lessons to. Pag ikaw ay nasa lesson 2 na, kung susundin natin yung sinabi ng dating head natin, kung nasa lesson 2 ka na, pwede ka na agad maging leader. Kasi yung aalagaan mo, tuturuan mo nung lesson 1. Pinagdaanan mo na eh, naaral mo na. Nakuha mo ba natin? So mga kapatid, it's not difficult to be a leader. Lalo na sa church po natin, hindi ka na mag-iimbento o mag-iisip pa ng lessons na ituturo mo. Sometimes, ito, alam ko naman na marami sa inyo sobrang busy sa work. Diba? Like, kunyari, may mga field work yung iba naman, madali lang, work from home, pero like, ikaw, DJ, saan ka pupunta ang probinsya? Nueva Vizcaya. Ilang araw kayo doon? 4 to 5 days. Diba? So, minsan tumagap tayo, mga mahihirap na trabaho. Okay? So, ang gagawin natin dito, mamaya makikita ninyo kung ano yung frequency ng meeting na required. Okay? Kasi minsan kaya kayo pag-commit, iniisip every week. Oo, weekly. Okay? Pero marami tayong iniisip na ganito, ganyan. Pero kung tutuusin ka, madali lang maging leader. Kung kunyari ganon, kunyari si David, madali ba mag-isip ang lesson? Lalo na 4 to 5 days ka na sa... Ang hirap, di ba? Kung tatrabaho ka na, yung biyahe ka lang. Di ba? So, what's good about our process, we already have the materials. Okay po ba yun? May materials na tayo, at kahit matapos natin lahat ng mga libro nito, ang instruction sa atin, ang i-discuss natin, is the Sunday sermon. Diba? So you won't need to study or, syempre you need to study. Re-review mo. Then you don't need to make your own lessons na. So I think, kumbaga 50% ng trabaho sinagot na. Kailangan na lang natin reviewin at ituro ng maayos. Okay? So commit to God's love, to love God, share His love. Sino dito, meron ka nang na-share this year? The Word of God. Diba? Dapat nga eh. Si Ate May, actually, ini-invite niya yung mga assign na officer sa branch nila. Kaya nga lang, wala parating. Pero dapat we do our part. Invite tayo. And ano yung B? Bring revival. Tandaan natin, hindi lang sa RG, sa connect group natin na, alam mo yun,
o matapos yung lahat ng libro. Hindi yun yung goal lang natin. Of course, magandang mataanan mo yung books kasi pag dumaan ka sa proseso, madali mong ituro sa iba. Kaya lang ang problema, kung na-stuck tayo doon, hindi na tayo revival church. What makes us a revival church is aside from finishing the materials, di ba? Eh, nag-move tayo sa healing, sa miracles, sa deliverance, signs and wonders. So dapat, tuturuan natin yung mga disciples natin na maging active din sa ganun. Okay, ako natutuwa bilang pastor na kung may mga tinuro ko sa prophetic, ina-apply ninyo. Di ba? Nakakataba ng puso yun na nakikita mo namumuha yung inaalagaan mo. Kunyari, nagturo ko sa inyo ng healing. Nakikita ko yung mga naturuan ng healing. Nag-pray na rin sila ng healing. Hindi healing na healing na. Yung iba, magaling sa healing. Bigyan mo ko nito, bigyan mo ko yan. Hindi ganun healing ha. Tapos lalo na sa deliverance. Pag ako nakakabalikan na mayroon sa inyo, nagpo-flow na sa deliverance ministry, di ba? Pastor, yung satanista nga, pinatanggap ko. Walang magawa yung satanista. Tapos deliverance ko, subukan ng sawa. Diba? Ikaw na mas kulit yung sa nagturo sa'yo. Diba? Pero are you getting my point? Lahat kayo na nagdi-disciple na, di ba, nararamdaman yung joy? Pag nakikita ninyo yung inalagaan ninyo, na ginagawa na rin yung tinuro ninyo, di ba yun yun eh? Okay? So, commit to love God, share His love, and bring revival. Yan ang definition natin ng revival, ng discipleship. Na yung dinidisciple natin will commit to love God, share His love, and bring revival. Pag yung dinidisciple mo, hindi nagawa ang isa dyan, hindi tayo nagiging kumbaga, sa CSP context, hindi natin nagagawa ang tama yung mandate natin. Okay? So, next. Ito po yung discipleship process. Dapat papaprint ko to para meron kayo ng power, word. Pero, sisend ko na lang po sa CSP workers para lahat tayo meron. Okay, 300 lang. Joke lang. Wala kang gumawa nito PowerPoint, PDF, pinadala ni Pastor Robin sa akin. Ako nagawa niya. So, connect. CSP na naman. Wow, gano'n. So, ano yung CSP connect? Ano yung connect? Ito yung non-Christian. Siniran mo. Okay? Tama ba? Di ba mga kanay na retreat? O, di ba yun yun? So, ano yung connect? Diyan papasok yung mas station ka na ba? Wala. Sabi ko yung kompleto na natin. Station ka na ba? Ayun. Nag-evangelize ito. Grabe. Yan ang buwarang miyembro ng CSPLP. Gagayahin niya. So sa connect, ang unang-unang ginagamit natin, sure ka na ba? Or any other evangelistic materials. Okay? Maraming pong klase ng evangelistic materials. Ano pa yung iba alam nyo? Sige, sigaw nyo na lang. Romans Road. Okay, ano yung Romans Road? Mga verses from the book, from the epistle to the Romans, di ba? Kunya, for all of sin, for the wages of sin is death, di ba? The gift of God is the wages of sin is death. For all of sin, for the wages of sin, Romans 3:23, Romans 6:23. Okay? So, ano pa? For spiritual lost, Campus Crusade for Christ. Okay? So, si Bill Bright yun. Madalas yung ginagamit natin sa mga universities, sa mga schools. Doon na-sharpen si Pastor Hiram sa evangelism. Okay? Siya po ay parang bunga ng Campus Crusade for Christ. Ano ba? Life and death card. Alam niyo yun? Yung life, tapos pag binaliktad mo, and death, tapos pag binaliktad mo, life. Ay, ayun. Ako po personally, nagagandahan dito sa ginawa ng PH. Hindi dahil pastor ko siya, pero talagang sobrang dali. Sure na mamamatay ka, sure na may judgment, tapos sure ang kaligtasan kay Kristo Jesus. Yun lang. Diba? Kaya pag may mga bunol, ito binigamit. Diba? Lalo na pag sa bunol, wala kayo. Kasi pag nandun kayo na, narinig ko na yan, si pastor naman, wala naman pa. Pag nandun kayo, siyempre papasikat ako. Diba? Ito duro ko. Joke lang. Diba? Pero, honestly, sa mga
Okay? At si PH, kaya niyang i-share ito ng under 2 minutes. Kunyari, nagpagasolina lang siya. Habang iniintay na ma-full tank yung kanyang sasakyan, share niya na to. Oo. Di ba nag-training tayo dito niyan? Sino nakaka ng training dati? Kung sure ka naman dito sa church. Naalala niyo pa? Nagagawa niyo pa? Hindi na. Hindi na. Dami lang kami po. Okay lang, pastor. Okay? So, madali lang po. Comment. Okay? Sure ka na ba? Ito yung tinatanong mo kanina, CSB discussion guide. Nung Pastor's Retreat, wala nang diniscuss kung ano talaga to. Okay? Ako po, ang suggestion ko, gawin natin red book. Ito po ay, wala na tayo mga kopya, so ang gagawin na lang natin, ipapaprint na lang natin. Okay? Ito po, pagkatapos ng, sure ka na ba? Hindi, tumanggap na. Sobrang basic po nito, mas basic pa sa first step. Mas ano pa siya, pwede siya magiging preparation mamaya pagdating dito sa first steps. Kasi pwede natin palitan ito, total na mabibigay. Diba? Igagawin lang natin na red book. Kunyari, ito ang mga topics nito. Total naman, may pasagayan ng dinalin ko ito eh. O kunyari, love of God. Basic ba yun? Yes. Diba, so ngayon, tinanggap ko na si Jesus, hindi ko hapang na revelation of the love of God. Pangalawa, first love. Di ba yun ang command sa atin? First commandment is to love the Lord your God with all of your heart, soul, mind, and strength. Tapos ano pa? Sin exposed. Kailangan yung bagong tanggap, hindi lang siya nag-after ng simple prayer, dapat ngayon siya mamumuhay na hindi na talaga siya yung habitual sinner. Right? The good news, sufficient Savior. So, okay naman ito. Tapos, sure ka na ba, may sinayiran ka, or siguro may ibang nag-share, okay? Tapos hindi mo kaya i-disciple, pwede naman ipasa. Pero dapat na-share ito. Sure ka na ba? Okay? Sure ka na ba? Tapos, itong red book. Tapos, first step. Sino sa inyo nakatapos ng first step sa pag-discipleship class natin, di ba? Enjoy ba kayo dito? Sino ba? Ano ba unang ginawa natin noon? First step o believer's ID? First step. Disciple step. Okay? Kaya lang tingnan nyo, ano din-discuss? Intimacy, worship, childlikeness, sorry. Pastor, nakakalito yung mga... Dapat pastor na eh. Dati hindi na yan i-discuss to. Kasi yung discipleship class, i-discuss lang dalawang libro. Right? Divine DNA and Believer's ID. Like, si MJ, iba ako, nakita mo yung first step, sabi ko, ganda pala. Kasi siya, nag-first steps ka na, nag-believer, Divine DNA ka na. Pero hindi ka pa nag-Believer's ID. Pero yung nandito, hindi pa na, paano mag-pray? Paano magbasa ng Bible? Ano yung systematic? Hindi na ituturo, nandito, ano to? Study God's Word. Where to start, how to study the Bible, tapos, talk to God in prayer. Diba? So at least ngayon, nandiyan na. Okay? Maganda po yung ginawa nating discipleship classes, pero nalaktawan natin ito. Okay? So this is very, very essential. So, ayan na. Ako taga-hawa. Kami pastor pa rin kita mo. Wala talaga ito, pero hindi ko kasi alam kung ano yan eh. Hanggang ngayon, hindi pa binibigay. So, since mag-launch na tayo, gawin na lang natin ito. Kasi, CSB publishing din naman ito eh. Okay, galing PPA. Okay, asan na tayo? Tapos, water baptism. Okay? Ako po, I suggest na lahat ng water baptism natin hanggang maaari dito na sa church. May nakausap akong pastor, sabi niya, Pastor, ang ganda ng ginagawa ninyo na ang water baptism part ng worship service.
Hindi siya part ng outing. Diba? Kasi napakaganda rin yung buong church nandun as part of the worship gathering. Kumbaga, the whole church celebrates with the person sa kanyang baptism. Tama natin? So, hindi mo natin may iwasan na may times talaga outing o youth camp doon gagawin ng mga baptism, lalo na kunyara youth camp, may youth na nandun na, di ba? Wala namang problema yun. Pero yun nga, sa water baptism, nakuha niyo yung flow? Yes. Okay. So ngayon, tapos na yung connect. Ano ka na ngayon? Strengthen. Okay? So mamaya, i-discuss natin yan further. Tapos, bless. Pag napalakas na yung disciple mo, ready na siya maging pagpapala. Ready na siyang magamit. Minsan kasi sinishortcut natin eh. Bago morning yun palang gusto natin nasa ministry na agad. Yes. Okay? Kaya minsan, ano sila, no-overwhelm. Yeah. Kasi hindi pa sila masyado napapalakas eh. Although, they could already share the gospel, pray for the sick, pwede naman yun eh. Kaya lang, tandaan natin, sino dito pinanganak may ngipin na? Tiyanak. Di ba? Lumaki ka sa process, right? Lumaki ka eh, tumanda ka. Nag-hormonal changes ka. Dapat ganoon din in the spirit. Huwag natin masyadong mamamadaliin yung tao. Okay? So, ito po yun. Connect is number one, connect to God. Yan talagang i-deal natin. Huwag yung mag-alala, bibigyan kayo ng copy nitong PowerPoint. 300 nga lang. So, lang. Okay, connect to God. So, the believers share the gospel. Okay, sure ka na ba or other evangelistic tool? Dati meron pa, di ba, yung WWJD na bracelet? What would Jesus Naalala mo do? yun? What would Jesus drink? Ano ba order niya? Pag nasa ano siya? What would Jesus do? Okay, pwede yung matawag dito icebreaker para maipasok mo. Okay, meron pa ka dati yung iba-ibang kulay na booklet. Kung hindi man booklet, parang bracelet din. Kasi marami yun eh. Di ba? Death, tapos yung muli yung gold, yung glory ni Lord. Ano yun eh, maraming style. So sure ka na ba or other evangelistic tools? Ibig sabihin kung saan ka komportable. Kung saan ka, ano tawag natin dito, yung sanay. Ako lang yung bill. Okay? Ako na yung mga kilalang tao, sanay dun sa one verse evangelism, yung life or death. One verse lang yun eh. Okay, pag nakaganyan, death na mababasa mo. Kapag binaliktad, life, tapos nandun yung verse. Oo. So, kung saan kasanay. Pero yun nga, CSP tayo, masanay tayo na sana magamit yung sure ka na ba. Okay, so connect to God, a believer is given a chance to publicly acknowledge her faith and commitment to Christ, yun na yung sa water baptism. Tapos connect to fellow believers. Na-connect mo na siya kay Lord. Iniwan mo na. Tama natin, ayun po yung hindi ako masyadong pabor na, alam niyo yun, ito ano lang ha, di ba sa CSB main meron silang puno sa stage? Yes. Yung puno, dinidikit yung mga pangalan ng mga na-share lang, sure ka na ba? Dami na nun, punong-puno na. Ang tanong, ilan ang na-connect? Tayo, mapuno ba natin itong lahat ng salamin dito ng mga na-connect natin kay Lord? Paano yung walang discipleship? Baka bumalik sa dati yan. Diba, hindi mo i-connect sa fellowship eh. Walang mag-aalaga sa kanya, walang mag-mentor na kapatid, pagpatuloy ka. Diba, manatili ka sa pag-ibig ng Panginoon, lalayuan mo ang kasalanan. Paano? Ako naman naniniwala, may sin na. Pero ano talaga ng tendency doon sa parable of the sower na may mga ibon na nanakawin yung mga itanim. Diba? Nanakawin yung significance ng discipleship. Dito papasok ang importance sa assimilation. Talaga hanggat maaari, meron tayong listahan ng mga na bagong attend sa church, na tumanggap kay Jesus, at meron din tayong listahan sa 10 umattend na bago noong October, ilan ang may connect group. So ngayon po, simula ngayong October, hindi lang tayo every first Sunday mag-meet. Ang first Sunday, workers mentoring mo yun. Pero ang third Sunday, gagawin natin monitoring. Baka natin? So lahat ng mga ministry, isarado na ninyo yung third Sunday,
Kasi hindi naman ano yun, kung gagamitin na natin lahat yun, para recording, prayer time ng lahat ng connect group leader. Nakuha natin? Yes. Ano gagawin natin? Ayan. Believer gets to be a part of a connect group. So, CG discuss. Tapos, dyan, a believer gets to know first steps to spiritual growth. Ayan, first step, tapos learn group. Strengthen. A believer encounters God and experience love, divine exchange, healing, glory encounter. Okay? Dito papasok ang glory encounter. Sino dito tapos na nag-glory encounter? Sino dito? Suki na naman. Glory encounter. Sana naman kung nakailang glory encounter naman, hindi na kayo suka-suka, may glory encounter. Diba? Yung natutuspos ka lang. Yun yun, pag pastorate kita ng glory encounter, okay lang. Pero sana naman pag nag-glory encounter, hindi ka bumubulong at sumusuka na. Hindi ka na. Diba? Sino dito hindi pa nakaka-attend ng glory encounter? Wala, take me learn. Okay? So, alam niyo yung glory encounter, di ba? Okay, next. So, a believer gets to know his or her identity as a child of God sa believer's ID yan. So, ngayon, madali lang, di ba? Alam mo na kung saan papadaanin yung mga alaga mo. Kaya alam mo na yung step. Kaya dito sana, sino ba magaling sa Excel dito? Yung mga, table. Kasi sa monitoring, dapat meron tayo ito master list natin. Okay, lahat ng uma-attend, lahat ng naging first timer, lahat ng mga first timer na walang connect group. Diba? Sino pa yung kailangan mapabigyan? Like, kunyari, meron isang yung dito kanina, lumalapit sa akin, tinatanong kung pwede din siya maging connect group. Kasi yung kanyang discipler, lumipas na lang ibang sipahan. Sabi ko kasi yung hinahawakan ko, mga yan krone eh. Mga yan krone naman yan eh. Tapos sabi ko, ang pwede lang yung Saturday, di ba? Saturday tayo. So, try mong kumausap. Parang gano'n. Dapat aware tayo. So, sa monitoring lahat lalabas yun. Okay? So, next is, a believer gets to know the DNA of CSB. Dito po tayo nagkakaila sa church. Kaya kailangan natin dito yung revival DNA. Healing, casting out of demons. Hindi naman di tayo ito ng lason o they will bring devil poison, it will not hurt them. Actually, yun yung graduation ceremony dapat ng believers ID. Meron tayong choreatic yan. O solid doom. Eh, lahat ng makasurvive. Okay? Pwede magpatuloy. Joke lang. Okay. Sino dito pa kung sa believers ID? Sino dito nakituro mo na ang believer's ID? Okay, thank you Lord. Madami. Next, a believer will have avenues for learning and equipping. Ito po, optional na lang, fire starters. Sino dito nag-fire starter na? Oo, dati ito dito. Taas ka naman kayo fire starter. Kahit sa mini. Oo, basta tapos yung fire starter. Okay, ito po yun. Fire starter is more on healing and prophetic. Okay, pero wala ko siyang deliverance dito eh. Hindi kasado. Okay, yung identity mo as a child of God. So ito po ay isang material na ginawa niya yan. Kevin Tedmon of Bethel. Pero wala na siya sa Bethel niya. Di ba? Start na lang sarili. Ito yung ginagamit natin. Authorized ng CSB na ipa-reprint ito. Authorized tayo na gawin ito. Pinaalam talaga sa Bethel. Okay? Kaya lang ito 12 sessions. Okay, 12 sessions, kung ibang CSB ginagawa, 6 sessions, dalawa per thinking. May activation ito. Kunyari, after ng class, kunyari, throughout the week, before the next class, kailangan may makapray ka na stranger, mag-prophesy mo. Alam mo yun? So, yun yung challenges. Oo, may challenges siya fire starter. Pero ito po ay optional lang. Okay? So, binibigay ito libro, hindi siya binibigay ng libre. So, kung may gusto mag-enroll, you need to pay for the book. Fire starter. Tapos, Bible school. Ang fire starters ang Bible school, optional lang. Pero sa lahat ng Bible school, may tutunan pa kayo. Yes. Diba? Hindi naman ituturo yan sa believer's ID o sa ano eh. Meron nga dito, makailang enroll na ng Bible school. Nakatatlo na, nakaapat. Pero bawat, may bagong tutunan. Diba? So, it's basically, lalo na kung leaders na kayo, hindi na siya bread. Meat na siya.
Okay? So, ayan. So, tapos na tayo sa connect, strengthen. Now, we go to the bless part. So, a potential leader will go to the on-the-job training. So, dito, yung tina-target mo, kunyari, may 4 kami na hawakan, may tina-target ka na, pwede na siya maging connect group leader. Pwede mo na siyang unti-unti ibigyan dito ng responsibility. Okay? So, a leader is trained and equipped to be a leader and a disciple maker. So, discipleship leadership training. Parang ganito. Okay? CG leaders will meet regularly to share victories, encourage, and pray for each other. Connect Leaders Fellowship. Ito na magiging different Sunday natin. Monitoring, prayer for one another. Diba? Kung may mga pinagdadaanan kayo. Kahapon, Connect Leaders Fellowship. And next is a leader could have a secondary ministry. Balik ako doon sa sinishare ko sa inyo. Alam mo yung church na pinupuntahan ko sa, pinagsalita ko sa Davao, yung church na pinsan mo. A lighthouse. Laki na ng church na ngayon. Wala na sila sa Sibila. Okay. Ang mentality ng pastor, pag ikaw ay member ng church na ito, ng lighthouse, ang primary ministry mo, discipleship. All the rest is considered secondary ministry. So, kunyari, si Kuya Louie ay member ng praise team. Ang primary ministry niya, hindi praise team. Primary ministry niya, pag-disciple. Lahat. Okay? Si Nico lang maka-dance ministry. Diba? Pero ang primary ministry niya, discipleship. Dapat magkaroon tayo ng tawag natin doon paradigm shift. Magkakaroon na ng pagbabago yung the way we think or the way we view ministry. Nakuha po ba natin? Kasi yung command ni Lord, bago siya umakit ng langit, go and make disciples of all nations, teaching them, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Eh pag hindi natin sinunod yun, disobedient church tayo. Tama? Pwede nagtutumba-tumbahan tayo every Sunday, diba, nagtatakas ka, diba, tapos, alam mo yun, napupuspos ka, pero lahat yun, emotionalism ka lang. Kung hindi ko ginagawa, yung pinapagawa ni Lord. Okay? So, ayan. Church ministries, ang tawag dyan, secondary ministry. Tingin ko, in-adapt ni Pastor Hiram yung turo nila Pastor Latour. Okay? That in this church, everyone is a disciple. A discipler. Okay? And everyone is also a disciple. Ako natutuwa, si Kuya Anza ninyo, kanina lumapit sa akin, nagpapadisciple sa amin. Diba? Parang, ayos eh. Diba? So, kasi wala pa nag-handle sa kanya. Although siya, pero tinag-disciple na nag-group. Ako, ang disciple ko, si Pastor Hiram. So, pag siya yung tatay ko. Pag may ano ko, tanong ako sa kanya, hindi man kami nagkikita palagi, pero siya yung tatay ko. Diba? Lahat tayo dapat meron. Okay? So, clear po ba yung CSD? Okay, you need to just review it. Hindi na kayo natin ito. Okay, sana lang kung organize tayong lahat naman tayo may cellphone. At lahat ng mga cellphone natin may kalendaryo. So baka kalendar mo yun. Kunyari, yung RG ko, yung CG, yung connect group ko, tapos na, nakasix-meetings na kami ng revival DNA. Diba? So, lahat tayo ng utuan dito na maging organized. Pati ako medyo buhag-hag ako eh. Eh, so matututo ako dito na mag-record. Kunyari, October, November, dapat by November, first week ng December, tapos na. Di ba? So, makikita mo. Okay? So, ayan. Definition and purpose of a connect group. Ano ba ang connect group ng CSB? Sa CSB, ito po ang definition. A connect group is a group of 3 to 6. So, dapat pag umabot na kayo ng 6, max out na kayo. Pag may gusto umabot, gumawa na lang kayo ng bagong CG group. Magkalinaw po. So, 3 to 6. A connect group is a group of 3 to 6 believers who gathers weekly, ito po, or at least, everybody say at least every 2 weeks, or in other words, twice a month. Kaya ba twice a month minimum? Kaya yun eh. Diba? Pero ang suggestion ko, yung twice a month na yun, as much as possible, face-to-face. Ngayon, kung hindi kaya, at least, gawin niyo for that week, Pastor,
finals namin eh. Kunyari, ang CG mo, puro youth. 3 o 4 sila. Sabay-sabay, lahat finals. Or thesis defense. Pastor, lahat po kami, hindi po pwede. At least that week, online. Kaka ninyo, kasi ano sabi dyan? Approximately 1 hour. Ang iksi lang nun. Ang iksi lang naman ng 1 hour. So kunyari, bumabagyo. Pastor, talagang hindi makapag-meet. Walang problema, may internet. Hindi pa maputol ang internet. Di ba? Nakakabayad ka pa naman. Yung data mo, gumagana pa. O, dito lang. Ako po ba natin? So what we need here really is commitment. Kung committed ka, gagawa ka ng way. So yun yung ano ko ha, ang galing pa tayo doon, at least twice a month. Okay? Pero ang mas maganda rito, better than that, at least twice a month, yung face-to-face. Okay? Pero meron pa rin online. Sino dito nag-online CG? Oh, nakaka-bless ba? Nakaka-bless din naman eh. Diba? Pero as much as possible, if the opportunity presents itself na pwede ng face-to-face, gawin natin. Okay? So, sabi ko, alam nyo ba, ako nung nag-start actually si Mami nag-start sa bahay namin noon. Youth pa ako noon, parang college pa lang ako. 19 years old. Umakabot ng 30 yung cell group ko sa bahay. Isa 20 to 30. Nasa labas na kanyang pinto yung mga kapitbahay ko eh. Yung iba nasa hagdan namin, nakikinig. Eh yung hagdan namin, pael. Yung iba kita ko, yung iba nandun na sa paligod. Iba narinig ko na. Kaya natuto ako maging malakas yung boses ko eh. Natuto ako mag-project ng boses para nagtuturo. Okay? Although yung iba, umalis na ako ng San Juan, wala na ako doon for 20 years, ang dami nagpatuloy. Diba? So, ayun eh. Kung baga yung bunga, pakikita mo. May nag-message ka sa akin, nung may sakit ako last year, sa ospital, may nag-message sa akin, nag-pray na ako. Tapos kuya, sabi niya, huwag ka mag-alala, nagtuloy-tuloy ako kay Lord. Diba? Sabi niya, ngayon, nandito na ako sa church na ganito. Diba? Sarap sa feeling, alam mo, inalagaan mo, tapos ngayon, na-kay Jesus siya, tuloy-tuloy. Okay? So, ayun. Yan ang definition. Everybody say, 3 to 6. Sino dito, ilan ang alaga ninyo? Taas kayo ng kamay, tapos sisigaw niyo ko ilan. 2. Isa. 4. Isa. As of now. Okay? 3. 5. 3. 5. 3. 8. Isang group yan. 2 group. Okay. O, sino ba? 2. Nakakapagod? Yes, nakakapagod naman talaga. Pero rewarding? Yes. Diba? At kung hindi mo man makuha dito sa earth yung reward mo, for sure in eternity. Okay? So, a connect group is a group of 3 to 6 believers. Of course, hindi pa kasama sa 3 to 6 yung ikaw. Okay? Yung inaalagaan mo yan. Next, purpose. The purpose of a connect group is, number 1, be a safe space. Kaya lahat ng pag-uusapan nyo doon, huwag nyo nang ikwento. Okay? Kahapon po, doon sa marriage counseling ko, sabi ko doon sa marriage counseling ko, alam nyo, ang isang foundation ng strong marriage is friendship. Tama ba? Sino dito, yung napakasama mo dating best friend mo? Diba? Diba? Tapos, dati kaibigan, naging kaibigan. Hugot. Diba? Pero ito po, ano ba ang power ng friendship? Diba pag sinabing friend, ano sabi ng Bible? Diba? Sabi ni Lord John, I hide from Abraham what I am about to do. Inilihim ko ba kay Abraham ang gagawin ko? Diba yung Sodom and Gomorrah, gugunawin niya? Sabi niya, inilihim ko ba ito kay Abraham? Bakit? Pagdating na kay Isaiah, ano sabi doon? Because God considered Abraham his friend. Pag kaibigan mo isang tao, wala kang secret. Right? Minsan pa may secret ka sa kapatid mo o sa nanay at tatay mo, pero sa kaibigan mo, nasa-share mo. Right? Tama ba? Sino dito nagawa mo na yun? You were able to share something to a friend, but not to your family. O, di ba? Pero ganito po, sa RJ, CG. sa CG, sa Connect Group, kung ano yung may share doon,
Kundi tinanong ako, sabi ko kayo, best friend kayo. Pero ang tanong, sabi ko, ang legal lang na secret sa mag-asawa ay yung surprise na bibigyan mo iPhone 17 Pro Max. Fully paid? Yes. Di ba? O iso-surprise ko siya na may trip na pala ngayon. Di ba? Mga ganon. Eh, sabi niya, Pastor, paano? Itong kausap ko kahapon. Ministrehan siya eh. May nagpa-counseling sa akin. Yung kinuwento pa sa akin, nung kinounseling ko, dahil asawa ko to, kailangan ba? Ay, sabi ko, isa pa pala yun. Ministerial or counseling, yung confidentiality. Kaya kayong mga connect group leader, you must keep in confidence what has been shared in your connect group. Yeah. Isa lang exception, ito lagi ko siya nasabi kahit noon pa. Kung yung secret mo yan, makaka-apekto sa health ng buong church as a pastor, head pastor ng buong church, I have the right to know. CG mo yan, pero miyembro ko yan. Yes. Pwede kong i-reassign yan at tanggalin ka bilang CG leader yan. Amen. Pwede yan mapunta sa ibang CG leader, pero ako pa rin ang pastor niyan. Yes. Naiintindihan natin lahat? Opo. Merong confidence na isinare sa inyo, confidential na bagay, pero kung makaka-affect sa health ng buong church, kunyari immorality, o kunyari, nagkautangan na, nagkakagalit-galit na, hanggang sa nabalitaan ko na, ba't nawala si ganito? Eh, pastor, hindi ko na ikwento, pero 3 months ago nagka-problema. Pag gano'n, i-DDA ko kayo. Yeah. Kasi I have the right to know, hindi ko sinabi sa akin eh. Imbis na naagapan ko, nakagawa ko ng paraan to reconcile or alam yun, to give, reprimand. Ako ang head pastor ng church eh. Nakaupo po natin, in the past, marami kong gano'n na ginagawa. Pero lahat ng mga leaders kayo, wala na sa church ngayon. Ang tigas na muna, sabi ko, basta bagay na makaka-apekto sa CSBNP, I have the right to know. Eh, ang dami pa lang ay nangyari na immorality, hindi pinapaalam sa akin. Galit na galit ako. Hindi po pwede yun. Ako natin, so if you willingly and knowingly, talagang ginawa nung hindi ko sinabi sa akin, pati kayo, DDA ko, kahit pastor pa. Nakuha natin? Kasi ako ang inassign ni Lord na mag-alaga ng buong CSB Las Piñas. Nakuha natin? Okay, hindi nyo miyembro yan. Miyembro ko yan as the head pastor. Nakuha natin? Okay, so next. Ang purpose ng Connect Group, of course, is to love God. Eh, tutulungan natin. Tutulungan natin silang mahalin si Lord. Kaya dapat ang Connect Group leader, lover of Jesus. Ikaw nga nakatabi mo, Connect Group yung lover of Jesus leader. Diba? Eh, mahirap eh, pag hindi ka lover ni Lord, tapos tinutuwa mong i-love niya yung... Diba? Ano sabi? Freely you have received. Freely you can give. How can you give what you don't have? Tapos yung law of impartation. Diba? You impart who you are. You give what you have, you impart who you are. Hindi ka lover ni Lord, yung magiging disciple mo, hindi pwede maging lover of God. May kwento po ako sa inyo. Once upon a time, noon pa, meron ako isang kabataan. Sobrang on fire sa evangelism. Kung kilala niyo si Lindy, Lindy. Daming nadadala. Kung si Lindy may nadala na sa church ng mga 20 to 30, siya ganun din. Ang problema, itong lalaki na ito noon, papalit-palit ng girlfriend at stay din sa kwarto niya. Okay, hindi naman siya worker ng church. Okay, he's not a worker of the church, attendee lang. Pero lahat ng nasishare niya, dito niya tinuturo sa CSB. Laki niya nadadala. Para kang Lindy. Eh, offer sa Lindy, di ba ba? Para kang Lindy ka sa isa. Lindy ka sa... Saan ka nga Lindy? On fire. Grabe mag-evangelize. Kaya lang yun eh. Lahat ng madadala niya, alam yung lifestyle niya. So it's no wonder na lahat ng madadala niya, yung isa, love na love ako nun eh. Pero ganun din, nag-break sa
26 years na akong pastor, kumbaga kung may mga boxes na editing, ang pinakamahina ko yung people skill hanggang ngayon. Magaling sa people skill, ito, Pastor Christian, si Queen, yan, magaling yan. Ito si DM, magaling yan. Tayo na yan, medyo mahirap yan. Di ba? Sino pa ba dito ang mga people person na malulupit? Marami eh. Di ba? Ako hindi ako, doon siya strong. Kaya akala ko, sabi ko, pag nag-commit ito, pag nag-ayos ito ng buhay, matinding pastor ito. Yung isang disciple niya, ganoon din, naghiwalay sa asawa. Di ba? Kaya kasama. Actually, dalawa sa dinala niya sa church na naging, dalawa ko nung dalawang nadala niya sa church. Talagang, sabi nga, Pastor, kahit hindi na ako nagsisimba, basta alamin mo, ang puso ko, CSB ako. Sa iyo ako. Hey, sa iyo? Gano'n nila ako alam. Kaya lang hindi sila makawala. Kasi gano'n nila abutan nila eh. Nakuha natin, kaya dito ba pagsak, be a role model. Be a good role model. Okay? May sense ba? So, encourage and carry each other's burden. Kaya may prayer time tayo dito. Okay? So, may prayer time para kung may mga problema pinagdadaanan, at least paano natin ma-address. Okay? Study God's Word together and serve God and one another. Madali lang ba yung gagawin sa yung purpose? Dali lang. Actually, alam na natin yung common sense lang eh. Di ba? A connect group is not. Ano yung mga bagay na hindi dapat mangyari? Hindi siya performance-driven. Hindi ito patalbugan o parang ano. Di ba? CG namin ang Starbucks. Kami kami. Dear Joe. Ano ito patalbugan? Di ba? Hindi naman ito kompetensya eh. Hindi naman ito performance. Ako ba natin? Kung ang kaya nila dito sa conference room or dito sa church after service, okay lang po yun. The important thing is you meet. Amen? Ngayon, kung nakakuha ka ng kontrata sa DPWH, magkano kayo? Tablo. Wow! So, di ba? Kung may birthday sa cell group, sa connect group ninyo, i-treat mo. Magkano kayo? Kwek-kwek. Di ba? Pero hindi po ito comparison. Alam ko dati kasi may mga nagsasabi Pastor, parang gustong umalis yung isang youth dito sa isang connect group kasi gusto mong youth sa ganitong group kasi lagi nakikita na sa South Mall nag-meet. So yung isang youth, parang nakikita, parang sa group ko, parang dito lang kami sa church dito, parang sa Starbucks, ganyan. Wag nating i-indulge yung ganung mga request. Alam mo, hindi tama yung request, wag mong i-entertain. Okay? Next, it's not a consultation group. Ang mga CG, ano ba tingin ninyo? Di ba? Hindi ito consultation group, hindi ito support group, parang Alcoholics Anonymous. Di ba? Ako po ay si Allen, ako po ay drug addict. Okay? At hindi siya Bible study group. Meron tayong time, meron part sa CG to study the Word, pero kasi pag sinabing Bible study group, yun lang yun. Di ba walang prayer time, walang getting to know, walang sharing time. Yun yung pure na Bible study group, so hindi siya ganun. Yes, there's a time to study the Word, but it's not purely a Bible study group. Okay? Next, do's and don'ts. Of course, come early. Meron kayong member na laging nalilate? Meron? O ikaw yung leader laging nalilate? Okay? So, come early and come prepared. Nakakaya naman, CG leader ka, tapos pagdating, mga brad, mga bro, anong lesson na nga ba tayo ngayon? Tapos hahanapin mo pa, sandali lang, 5 minutes. Huwag ganun. Okay? Alam niyo ba ako, pag sa sermon every Sunday, buong linggo, hindi ko lang inaaral. Of course, aral ko na yung sermon ko, dinadrivean ko sa bahay. Tatayo ako, hawak-hawak ko to, dadaanan ko, titignan ko kung gaano katagal ako, at titignan ko kung kaya kong ma-explain. Hindi lang ako nakatapos na ng point 1, point 2, point 3, illustration 1, 2, and 3, tapos tapos na.
pinag-aaralan ko talaga yung tinuturo ko sa inyo. Yung pinipreach ko sa inyo. So dapat ganun din tayo. Okay? Kung hindi yung 3 o'clock yung CG, di ba? Tapos nasa bus ka, bumabiyahe, dulo pa lang nire-review. Short-term memory ka. Okay? Next, start and end on time. Dito po ako hindi agree dun sa mga laging nag-overnight na youth dati. So ngayon, pabawasan na natin yun. Hindi ganun ang CG. Ang connect group, hindi ganun. Natutuwa ako na hungry ang mga youth kay Lord, inaabot hanggang umaga, pero ang CG ng CSB, 1 hour maximum lang. After that 1 hour, anything you want to do, labas na ang church doon. Nakuha natin? Gusto nyo manood ng sine? Gusto nyo kumain sa labas? Labas na tayo doon. But make sure na ang mga cell group connect group ninyo, 1 hour max. Hindi ko makakalimutan na principle ni Pastor Hiram sa ministry. Mas magiging bitin ang tao kaysa naumay. Tandaan niyo yun. Mas magiging nabitin ang tao kaysa sa naumay. Kaya ako nabitin. Ibig sabihin, nagkikrib sila for something more. So next time, hahanapin pa nila. Pag naumay na yan, unang may bagong attend sa CG mo, 4 na yung inaalagaan mo, bigla may dumagdag na isa. Isa na yung kayo lagi, 3 oras, yung bagong dating. Alam na. Nagkaka po ba natin? So hindi ito overnight. Okay? Hindi ko na encourage simula ngayon yung mag-overnight. Hindi yun ang cell group natin. Kaya may mga nakakausap ako, like si Warren, nag-invite ka dati ng mga overnight, di ba? Pero marami doon, hindi alam itong proseso ng CSB. Sabi ko, ilang beses na overnight, hindi na-discuss yung process, hindi pinaaral, hindi. Ano ginagawa? Soaking. Hindi cell group yun. Tama ba natin? Hindi cell group yun. Soaking, tapos sharing, iyak-iyakan, focus. Hindi cell group, hindi connect group yun. Nakuha ba natin? So, hindi ako against doon totally, pero bawasan natin. Kinakailangan as much as possible, sundan natin ito. Kung may leading sa inyo si Lord na mag-gather ng ganun, okay lang. Kaya dito, babawasan natin yung pagiging creative. Meron na may takbo na. Di ba, huwag ka na masyadong pa-creative effect. Ano ba tawag yung right brainers? Yung mga taong right brain. Kasi may left at may right dominant eh. Di ba? May mga tao na mag-creative. Ganyan. Hindi na. Ito na yung takbo, sundan mo na lang. Kasi ang goal natin matapos, ma-train, at pagkaroon ng next batch. Okay? So, ayan, start and end on time except when there is a leading to extend. Ngayon, kung yung leading ninyo, 4 times in a month, hindi na leading ni Lord dyan. Gusto mo na lang yun. Ikaw na lang yun. Character mo na yun. Nakuha natin? Si Lord, kasi God is also a God of order. Eh, minsan may mga kabataan na laging nandito ko dyan sa church, mag-overnight, pero sa bahay, hindi makapaghugas ang plato. Hindi makatulong. Ano yun? Ano din-develop natin? Nakuha natin? Kaya ako yung leader nila Ate Ning nung mga youth kami, lagi kong sinasabi, meron tayong isang araw na wala tayong gathering sa church, kahit ano mangyari, at wala tayong ministry. So we set Monday, lahat kami. Halos araw-araw kami nagkikita, prayer, worship, intercession. Ginagamit kami ni Lord sa iba't ibang mga probinsya. Pero sabi ko, ako na yung leader nila noon, sabi ko, Monday, family day natin yan. Hindi pwedeng aayaw sila maging Christian dahil nakita tayo. Ayoko maging Christian, ang Christian, laging walang time sa bahay. Christian, walang time sa family. So, iniisip ng tatay mo, ng nanay mo, ganoon lahat ng Kristiyano. Tama ba? They were trying to win. Gusto natin maging on fire, but at the same time, gusto rin natin silang ma-win. Nakuha natin? So, yan. Except when there is a leading. At ako hindi naniniwala na 4 times a week, 4 times a month ang meeting, 4 times a month kayo i-deliver ng extended. Okay? Ikaw na lang yun as a leader. Okay? Kung nakakarinig ka, ako nagturo sa iyo kung paano makarinig. Hindi ganun yun. Okay? Hindi ganun yun. Next, help
your CG members discover how they can apply what they learned from the Bible. Kasi minsan marami silang personal devotions na hindi rin nila maintindihan. So hayaan mo na yung time na yun, magamit ka rin ni Lord to be an instructor. Okay? Parang kuya, meron po akong devotion on Tuesday. Ito po yung sabi, di ba? Parang bumili ng sword at humanda. Di ba? Sabi ni Jesus, that you should all buy a sword. Di ba? Okay lang pala. Di ba? Parang kapalagda ako. Ganyan yan. So explain mo. Hayaan natin na yung maging connect group natin, maging time kung saan pag may questions o inaalagaan mo, ikaw yung gagamitin ni Lord. Okay? Kasi hindi naman all the time, lahat ng mga tao sa church ay may access sa mga pastor. Right? Yung iba dyan, naghihiyang mag-message sa pastor, hindi ko maintindihan ito. So, you are there for a reason. Tama ba? So, as a CG leader, ano ibig sabihin nito? Dapat alam mo rin ng Bible. Dapat binasa ka sa Bible para pag may tanong yung CG mo, alam mo. Kunyari ito, ang Mark 16 ay nakabase sa tinatawag na longer ending of Mark. Alam niyo ba controversial yung longer ending of Mark? Maraming mga churches, like kunyari ito, si John MacArthur, kilala ito worldwide, hindi niya tinatanggap yung longer ending of Mark kung saan pasok yung DNA natin. But this time shall accompany those who believe in my name, they will cast out demons. Longer ending of Mark yun. Marami kayo mapapasa ng Bible version, wala nang longer ending. Ang tawag sa mga ganon, shorter ending of Mark. Di ba paano kung may CG leader ka? Kuya, nakabase itong Believer's ID sa Mark 16, 15 to 20. Nag-end ang Mark sa verse 9. Bakit mo tinuturo yan? Hindi biblical yan, additional lang yan. Hanapin ninyo, sa cellphone ninyo, sa mga iba-ibang, longer ending na Mark to eh. Kahit nga yung mga Bible translation na ginagamit natin, hindi lahat meron ganito. Ano, sagot mo? Tuturo mo to. Ngayon nyo lang nalaman yun? Yes po. Ngayon nyo lang naisip yun? Dalawa ang Mark, shorter and longer ending. Oh. Ang Book of Revelation, magtuturo ka ng victorious eschatology. Madalas na mga tao sa buong mundo, mga Bible scholar, they believe in the late dating ng Book of Revelation. Tayo, ano tawag sa atin? Partial preterist. So, ibig sabihin, lahat ng nangyari, halos lahat ng nangyari sa Matthew 24, nangyari na before AD 70 or during AD 70, nung siege ng Rome sa Jerusalem. Paano kasi yung kuya na ang Book of Revelation, late dating? Sinasabi, lahat ng tinuturo mo, base sa early dating ng Book of Revelation, around AD 60. Madalas na scholars, sinasabi, AD 90, pataas. How will you defend that? Kasi pag na-prove na ang Revelation ay late dating, medyo mabagsak yung partial preterist view natin. Paano mo i-defend yun? Kita ninyo, tinuturo nyo ito, pero hindi nyo alam pag may marunong sa Bible at tinanong yun, hindi nyo kayo tatakbo. Nakakailang batch na tayo na ito, pero hindi natin naisip. Hanapin ninyo mamaya pag-uwi. Tignan ninyo yung ang dami niya short ending of Mark lang. Okay? So, help your CG members discover how they can apply what they learned o pag may mga questions sila to clarify. Okay? Next. Those in a connect group, facilitate and help everyone participate. Minsan po may mga members kayo sa CG na talagang natural na, pardon me ha, madaldal. Yung parang halos buong oras ng discussion na ubos na sa kanya. Dapat marunong ka mag-handle, you know how to butt in with politeness and courtesy para mapigilan yung mga sobrang, mahilig mag-say. Ang tawag doon, mga 30,000 words a day people eh. Ay, kilala kayo mga gano'n? Kailangan maubos yung 30,000 words a day niya. Pag hindi niya naubos, tatrangkas
gustuhin siya. Lahat. Kaya paano mo yung CG leader gusto mo? Okay? Are you getting the point here? So, kailangan mo, kapatid. Sige, sharing tayo, pero tagdo 2 minutes lang, ha? Para mabigyan natin ng chance lahat na makapag-share. Bigla nag-share ito. Sabi niya, okay. Tapos yung 2 minutes siya, naging 3 na. Tapos ikaw, parang kating-kating ka na. Di ba? How do you stop that person? How do you, di ba? Parang remind. So, pag-aralan nyo yun, skill yun. Okay? So, papag-aralan natin yun yung mga ganong mga bagay para hindi ma-dominate ng isang tao yung honestly, sino sa inyo may ganong ka-CG? Okay. 6,000 words ka lang. Ako po, sobrang introvert ko dati. Siguro, maka 5,000 words a day ako. Okay na yun. Okay? Pero ngayon, sa teaching context, kaya ako magturo 9 to 5. Alam niyo naman yun. Okay? Pero sa conversation, iba kasi yung teaching, iba yung conversational eh. Hindi ko kaya talaga yung ganun. Kaya minsan baka meron sa inyo gustong dumalaw sa bahay, tapos kilala ko kayo ng talaga makwento. Lab, sabihin ako, muna dito sa bahay. Para makwento ako naman. Gusto kong mag-relax. Okay? Pero kung magdadala lang kayo at magdadala lang ng ube, tapos aalis na, okay na naman. Dumalaw kayo. Hindi, joke lang yun. Medyo totoo. Hindi, totoo yung part na pwede kayong dumalaw. Okay? Pero wag naman yung sobrang, di ba? Kasi hindi ko talaga kaya until now na pastor na ako yung conversational na sobrang haba. Hindi naman 2 minutes, di ba? Pero kung yan, 1 hour, kakayanin ko. Siguro 2 hours, dumating kayo na 10, hanggang lunch, kaya ko. Di ba? Pero abutin na alas 5, may gulay. Baka may prangkaso na ito mga pagka-uwi ninyo. Hindi ko kaya yun. Okay? So next. So, facilitate and help everyone participate. Keep discussion on track. Kung ang lesson is intimacy, at hindi intimacy kung tinatanong, kasi ni-share niya, kunyari warfare na, paano mo siya i-redirect? Okay? So, skill yun. Okay? Aralin natin. Sa mga susunod natin, sa mga, anong tawag dito, siguro magkaroon tayo ng mga ganong workshop, no? Kung paano may mga senaryo. Siguro, assign mo na lang yung mga iba dyan, yung mga pastor na mag-facilitate. Isip ng mga senaryo. Diba? Tapos, how to do it. Okay, next. Be delicate when correcting. Pag gano'n ka, ang nakamaog pong! You brother ba? Okay? Alam niyo yung pinakamadaling way na mag-correct? Meron tinatawag na sandwich method. Alam niyo yung sandwich method? Simulan mo ng positive, tapos i-correct mo, tapos i-end mo ng positive way. Yun madali. Hindi yung outright ang correct ka. Meron akong mga kilala kasi tao, rekta mag-correct talaga eh. Okay? So, medyo sometimes, instead of having the desired effect, nagiging defensive lalo yung tao. Okay? Next, be honest when you don't know the answer. Hindi ba nakita niyo ako sa Bible school, pag hindi ko alam yung sagot, sinasabi ko hindi ko alam? We don't need to pretend that we know everything. Hindi natin alam ang lahat. Kaya ako po, hindi nyo alam siguro, but behind the scenes, parami tayong, ngayon yung last batch ng Bible school, parami akong PMJPH, parami akong tanong sa kanya. Kasi kahit ako, nagtuturo na, ilang batch na matuluro ako ng Bible school, 10 taon ko na yata ginagawa, baka 12 years na yata Hindi pa rin lang lahat. Okay? So, yun yung isang way na, si Bill Johnson ay tinuro tungkol dyan nakalimutan ko na kayo sa innovation, ang ganda Pag hindi niya alam, sabi niya, there's no shame in saying you don't know everything. Hindi nakakahiya. Okay? Sabihin mo na lang, sige next. Meeting, sasagutin natin yan. Address natin yung tanong mo. Okay? So, hindi mo siya sinaraduhan completely, pero hindi mo naman din ura-urada na sinagot, kasi baka mamaya yung maibigay mong sagot ay mali. Okay? So, next. Don't lecture. Ako po, ito ang problema ko. Kasi alam niyo, ang primary gift ko, dominant gift ko is teaching. Kaya pagdating sa CG, dito ako nag-a-adjust ngayon. Kasi participative ito
facilitator lang ang leader. Okay? So, ito yung iniingatan ko na maging teacher ako. Yung, alam mo yun, parang professor. Professor X. Okay. Si X din. Next, don't let any member dominate the sharing. Don't center on facts or information and content alone. May truth tayo maaaral, pero more than that, application. Okay, next. Don't debate. Yan isang hindi maganda sa sa isang connect group. Alam ko maraming mga connect group na nagkagalit-galit dahil ng muling eleksyon, yung BBM, ganyan-ganyan. Okay? So, huwag natin hayaan na makapasok yung mga ganon. So, eto na. Don'ts in a connect group. No networking. Baka naman nag-network ka, yung ano ba yun? I am worldwide, barley. Di ba? Nag-ano ka. Walang ganun sa connect group. Actually, I'm speaking from experience. Umattend ako doon sa isang Pentecostal church, natuwa ako. Kasi doon ako na-baptize in the Spirit. Nag-tangs ako doon sa church nila. So, tuwa ako. Sabi ko, Lord, blessing itong church na to. Hindi ito tinuturo sa church ko. Kasi umattend ako sa kanila every 5 p.m. Kasi galing ako sa traditional church eh. Eto na, may lumapit na pastor. O Allen, sabi niya, i-disciple kita. Sige po, pastor. Isa yung sa pinakamagagaling na preachers nila. Promise. Parang sa church ko yun, ang tawag ko sa kanya, Prince of Preachers. Galing mag-preach. So isipin mo ako, i-disciple ng Prince of Preachers. Sige po. Sige. Magkikita tayo sa ganito. Tapos pumunta tayo ng Green Hills. Sabi ko, Green Hills? Ayos, shopping. Di ba? Sige. Doon tayo magdi-discipleship sa Green Hills. Pagdating doon, pumunta kami sa isang barbershop. Sabi ko, ito na Lord. Soul winning. Networking pala. Soul winning na barbershop. Ito mo, may buhok na naman. Meron pa. Kaya nga ako nagustuhan ni Ate May eh. Yung buhok yung parang, ano ba yun? Kimpi de Leon. Empty yun na. Punta kami. Nag-pulego na ako. Soul winning na. Pagdating, binuksan yung bag, akala ko ilalabas yung gospel track. Alam nyo nilabas? Hindi ko alam, marami dito bata, no? Squalene. Fish oil. Yeah. Alam nyo kung may squalene? Para maka-health supplement na galing sa liver ng patin. Yun na, fish. Noong una panahon yun eh, hindi yung mga bago ngayon. Ano yun eh, parang galing sa liver yata ng deep sea sharks. Pag ininom mo yun eh, yung heart mo lulusog. Ino-heart mo sa lahat. Alam mo? Di ba? Ganyan-ganyan. Masakit ko naman. Paano mo? Ibibenta kayo. Ibibenta ko yung Squalene ko sa barbershop. Tapos kukunin ko yung mga tardero na under ko. OMG. Ay, ano yun, yung down and down. Expectation ko yung Prince of Preachers. The Prince became a pauper. Ano to? Alam niyo nangyari? Pagdating sa discipleship, iniisip ko discipleship, ang pangit. Yung pala discipleship, bata pa ako, mga 19 years old, tapos ganun yung impression ko. Kasi parang siya yung una na naging discipler ko. Una o pangalawa. Sabi ko, ano to? Okay? No networking, okay? Ano ba networking na uso ngayon? Ha? Ha? Exo-mess. Pupunod kayo ni John. Maging dealer ng Exo-mess. Grabe kayo. Or si Dada, kukunin kayo yung distributor ng chili. Okay? So, wala naman dito ganun, ha? Okay? Next. No to slander and gossip. Pag meron na kayong member na nagsisimulang magkwento na, ispat nyo agad. Okay? Next. No to any unwholesome talks. Ay, basta ano yung bagong joke? Ano yun? Tapos yung nag-joke tayo. Imbis na nagulat ka doon sa green joke, ikaw pa yung kumakamba. Mantuwa ka.
bawal yan ha. Green jokes. O, kahit hindi green joke, basta yung mga hindi wholesome talk. Okay? Next. No solicitation or borrowing of money. Nung ang church ay nasa dati pang lugar, listen up. Nung nandun pa tayo sa dating lugar, nagulat na lang ako, may isang pamilyang nawala. As in, nawala na lang isang buong pamilya. Yung pamilyang nawala, love na naman ako. Ay, lahat ng activity, nung maliit pa lang na CSB, sila ang pumupuno. Sa offering niya every Sunday, sila ang #1 giver. Kaya nagulat ako nung yung pamilya ito nawala. Prayer meeting o hunger night every Wednesday, buong pamilya umaten. Nawala. Sabi ko, ano nangyari? Ilang na lang ako na ito, pinagpunin ko ng deliverance to, mapalaya, umaten ng church, ganyan, naalagaan ko itong pamilya ito. Nabalitaan ko, member ng praise and worship team ng utang. Nangutang yung isang member ng praise and worship team, tapos ilang buwan na, hindi nagbabayad, kaya sabi parang ilang weeks lang. So weeks turned into months. At ang isang nakaka-disrespect, dinadaan-daanan lang ako, pastor, every Sunday, wala man lang apology na pasensya na po, hindi pa ako nakapagbayad. Pag meron na po, di ba dapat ganun man lang, kung decent kang tao? Dinadaan-daanan, kaya pala, di na bypass, kasi wala maipakita, hindi ba, ano yung mukha niya na, hindi makapagbayad. Yung family, disenteng pamilya, kung nagsabi lang man, nagsabi man lang yung utang, wala namang issue kasi may kaya sila eh. Pero doon lang, pastor, dinadaan-daanan ako. Kaya nag-decide na kami buong pamilya umalis. Ang masabi sa akin, kaputol na lang umalis. Kaya, Inaasahan ko kayo dito sa church, eh, napaka-active ninyo, kayo pa nawala. Alam niyo, heartache ng pastor yan. Kaya kayo, nagsisimula sa Cavite. Ito yung mga dapat ninyong iwasan. Okay? So sa mga cell group, para din ano to eh. Pwede rin mangyari yan. Ako natin, nagsimula sa 100 pesos, 200, di ba? Iwas tayo dyan. Of course, ganito po. The church is a family. Kung talagang nangangailangan, there are cases na talagang nangangailangan, walang problema, kung ako nga kung kaya mo, ibigay mo na lang. Pero kung hindi mo na maging kaya, sige magpahiram ka, pero huwag maging habitual. Mahirap. Okay? So, yan yung iniiwasan natin. Next. Ayun, no solicitation or borrowing of money. So, minsan ka nagugulat ako eh. Meron taga-ibang church, dumating sa CSB main, na nandun ako. Nagsusulisit. Yung church nila, mayaman na church, laging nasa mall. Yung mga church na laging nasa mall, they could pay the rent sa mall. Pero kung muna sa CSB nagsusulisit, kasi po, missionary ako ng church namin. At sa church, ako po ay, bilang missionary, I need to raise around 17 to 20,000 a month. Kaya pwede po ba kayong mag-pledge na magbibigay sa akin a month? Ang kulat kami. Eh kasi, ang CSB ka, wala pang sariling building. Alam niyo ba, starting salary ng mga pastor natin sa probinsya, 2,000. May mga pastor pa din papasweldo. Tapos, bibigay sa'yo, kung love our own muna. Diba? Doon kami nagulat. Pero yung daw ang training nila doon sa church na yun. Hindi mag-socialistic sa church nila, sa ibang church mag-socialistic. Okay? So, ingat-ingat po tayo. Okay? At kayo, pag may sosalisitan, as much as possible, paalam niyo muna sa akin. Baka naman nagulat ako kung kanina kayo nag-socialistic eh. Tapos bigla may bad record ang CSB, wala akong kaalam-alam. Okay? So, yan. Anyways, next. Qualities. Ano ba ang quality ng leader? Passionate to follow Christ and help others. Number 2 is knows the impact. Knows that impact comes from relationships and not from position. Pwede ikaw yung leader nila, pero nag-develop yung impact mo sa kanila through relationship. Okay? So next, servant leader ka, hindi ka bossing. Next, secure leader ka. Alam niyo sa prophetic, kung ako insecure, hindi na ako magtuturo ulit. Kasi marami akong tinuruan, ma-sharp na kaysa sa amin eh. Pero hindi ko pwedeng insecure ang isang leader. Ako natin, ako sabi ko kay Ate Ray, alam mo,
Pero ito yung isang gift ko. A-attend ako ng isang seminar, so may magtuturo. Pag nasa ko yung tinuturo niya, ayaw ko ituro, mas maganda pa kaysa sa turo niya. Yeah, amen. Gift ko yun eh. Hindi ko alam kung ano, kasi hindi naman alam kung ano yung mga-attend ng seminar eh. Pero marami ako na-attend ng seminar, honestly, I can say, mas malinaw at mas maayos pa, mas organized yung pagturo ko kaysa doon sa nagturo sa akin. So may ganun akong, kumbaga may ganun grace si Lord sa akin. Pero ganito, pag ako may tinuruan at nalampasan ako, hindi ako na-insecure. Hindi dapat. Kasi sa revival, meron tayong mindset, let my ceiling be your floor. Yes. Come on. Kung ano yung pinakamataas na naabot ko, yun pala ang tungtungan mo. Wow. Yeah. Sarap ng ganun. Honestly, yung mga inattend lang mo kunyari, church history, yung Bible study method, kaya ko ituro na mas maayos kaysa doon sa inattend ng module. Pero pag may nakikita ko sa inyo nag-excel, kaya ako insecure. Yeah. Kasi isipin ko, bunga ko to, Yes. anak ko to. Amen. Nakuha natin, so kayo, pag may tinuruan, na feeling nyo nalalampasan kayo, huwag nyo sasakalin or sa kayo hihilain. Yes. Hayaan mo mag-soar. Yes. Nakuha mo ba natin? Okay, so ayan, secure. Hindi mo siya katabi, secure tayo. Okay, next. Lapit na tayo matapos. Responsibilities to facilitate the meeting. Okay? You ensure that the CG is a safe space or safe place. Okay? Pag medyo hindi na siya magiging safe place para sa ano, kung sino man yung kunyari mahilig magkwento or ano, dapat repriman niya lang o pagsabihan niya na, dapat safe place yung CG. Journeys and CG leader journeys and constantly prays for the church and for the CG members. Sino dito CG leader ka, pinagpipray ko yung mga members mo regularly? Diba? Hindi ko lang sila pagpipray during the meeting. Okay, next. Trains CG members to eventually form and lead their own CG. Yan ang dapat. Dapat matrain mo sila at ito minsan kinakailangan ma-push mo. Ito si Pastor Christian, alam to. Diba? Pinush ko talaga siya na makapag-start na ng Bible study group sa Cavite. Sabi ko, November o December. Diba? Tapos sabi ko, dapat by this time may service na. Kung walang push, parang okay lang naman kayo Pastor, kahit after 10 years. Pero kita nyo, last Sunday, nag-start na yung Sunday service. May push eh. Hindi naman tayo, nandito si Dayan, si Dayan wala, no? Si M nandito, sila napasok sa ganung klase na masyadong pinupush naman. Kunyari, may 12 ka dapat in ilan? 3 months. Dapat in 3 months may 12 ka na. Tapos kunyari lang naman, after 3 months yung 12 mo, dapat may 12 na ulit. Yes. Isa may ganun eh, hindi naman ganun. Diba? Pero may push ang leader. Pero make sure na yung push mo is a reasonable push. Yes. Alam niyo may pag-aagi yan, paano natututong lumipad? Pag yung nanay na agi na, nakita na na medyo formed na yung ano nung inakay niya, tinutulak yan from the nest. Pinupush. Tapos pag dalaglag, pagpaplak yung stone, ay, okay na? Marunong na? O JT? Yes. Parang dati kong gitarista, Pastor, ano mo, paano ako natuto maligo sa malalim? 6 years old ako, hinahagis ako ng tatay ko sa malalim na ilog. Tatapukin doon siya sa tabi. Tatapukin kasi babalik ko doon sa malalim. Hindi wala akong magawa. Pag hindi ako umadyak-padyak, malulunod ako. Eh ngayon, sabi niya, Pastor, magaling ako lumon. Kaya nga ako malalim. Kaya ipupush ko kayo. Dapat next month, may 12 na kayo. Reasonable push. Ang mga pastor, minit ko sila last time. Binigyan ko sila ng assignment. At least 1 outreach Bible study. Kaya kung nga dati isang araw, 5. Ang isa, sobrang dali. Isa lang yun. Ako nga, in 1 day, kaya ko, 5. Kaya ngayon, tututusin, magaan ang trabaho ninyo. Lahat kayo magagaan ang assignment ninyo. Okay? Ano yun? Darating ako na 5. Well, tapos ako 5, tapos 5 Bible study ko yun. Okay? At sa Mario, lumak-lumak yung daan. Hindi ganito Las Piñas na maganda ang lugar. Commute lang ako nun.
Kaya if I did it back then, may anak ka akong dalawa, kaya nyo. Ako natin, ayoko lang kayong i-push to the point na ma-burn out kayo. Okay? At din sabi ko, isang outreach Bible study ang itutok ako sa inyo, and meron kayong dalawang discipleship group. Dalawang connect group. Dali, di ba? Actually, may kilala nga ako si Pastor Paul daw, naging speaker natin dito. Alam niyo kung gano'n siya karami? 100 in a week. 100 in a week. Burnout siya. Kaya na burnout siya. Pero he was able to do 100 in a week. Pa-facilitate mo lang. O, isipin niyo yun. Marami kang monitor. Tapos isa na nga lang si Jimmy, consistent ka pa. Kaya kita niyo yung mga gano'n, yung mga nag-training place, sila yung natuto mag-sacrifice, sila yung mga nagiging matitinding pastor. Tignan niyo yung mga comfort zone Christians. 100 in a week. Sabi ko, 5 in a day ko, hirap naman eh. Araw-araw ito. 100 in a week. Technically, araw-araw. O, araw-araw. 20 in a day. Pero kasi, committed. Committed. Decided. Binuhos niya lahat eh. Hindi yung sige, tapos pag hindi ka, may konting sipon lang, cancel mo na. Diba? Kinancel mo, pero kailangan mo maglaba. Pero mas mahirap. Ang hirap na maglaba eh. Mas madali kang mag-CG, pero yung CG ang inuna mong i-cancel. Parang meron daw yung bata, binigay siya ng nanay niya, 2 piso. O yung 1 piso kay Lord, yung 1 piso sa'yo, pang merienda mo. Eh, saya-saya niya, papunta ng church na dapa. Gumulong ng piso, 1 piso, nahulog sa imbronnal, hindi niya na makuha. Alam niyo, sabi ng bata, kinuha niya yung 1 piso. Sabi niya, ay Lord, yung piso mo nahulog. Yung kay Lord yung Bakit yung kay Lord lagi pwedeng mawala? patay ko. Diba? Kung meron kang tatanggalin sa mga schedule mo, bakit si Lord lagi? Yes. Ba't hindi mo na yung maglalaba mo, o yung pag Netflix mo? Diba ba si Lord? May sense ba? Okay, now, tapusin na natin to. Train CG members to eventually form and lead their own CG. Now, flow. Ito na yung flow. Ito yung gagawin natin every meeting. 1 hour lang yun. Celebrate, praise, report. 10 to 15 minutes. Dati kaya sumusobrang haba, soaking eh. Gigitara, mag-play ng music doon, gisay-gisay, tumba-tumba. Diba? Kahit wala na yun. Ito ba, si PH na mismo nagbaba nito eh. Hindi naman kailangan mo mag-touch yung gano'n. Hindi naman all the time. Diba? Kailangan mag-soaking. Ako, worship leader ako. Naging head ng worship ako. Nagtuturo ko ng worship. Pero, alam mo yun, praise report is also worship. It's giving glory to God. Thanksgiving yun eh. Okay na yan. 10 to 15 minutes. Share God's Word. Ito na yung mga books natin. Kaya nasabi ko, may flow na, stop being super creative. Minsan dyan mapapasok yung mag-iiba-iba na tayo. Okay? Celebrate, praise, report, share God's Word, and bear one another's burden. So matapos ay discussion, God's Word, pray for one another. Pwede mo lang ipasok dito yung prophetic. Parang prophetic book or prophetic presbytery. Prophetic prayers. Pwede na. Kawa natin? So papasok pa rin yung DNA ng revival. Diba? Pero yung inaano lang natin na, soaking, tumba-tumba, isa-isa. Ilagin yung term isa-isa, gulong-gulong. Diba? Hindi naman every week kailangan yun. Although we are in a revival church. Kaya ba yan? Sobrang dali. Sobrang simple. Kaya nyo, mas magaling pa kayo sa akin eh. Mas people person pa nga kayo kaysa sa akin. Kaya nyo yan. Okay? So that's the flow. How to ask questions, avoid close or leading question. So pag nagtatanungan na, dapat marunong ka magtanong ng tamang tanong. Di ba? Kahit sa Bible study method, asking the right question will lead to the right answers. Okay? Avoid limiting questions. Okay? Ano dapat? Ask open or wide open question. Okay? So, kunyari, kapatid, anong pwede natin gawin sa ganyan-ganyan? So, open question yun. Marami. Okay? Ask response question. Kung ganito mangyayari, ano dapat na gagawin natin?
Ganun yan. So, iba-iba yan. Di ba? Kunyari, may lumapit sa'yo, ganito. Siyempre, kanya-kanyang scenario yan, kanya-kanyang experiences, so maraming sagot. So, learn to ask open, wide open questions or ask response question. Lahat ng ito skills. Kaya yung mga susunod na mga meetings natin, develop tayo ng mga skills natin. Okay, monthly reporting, mentoring, monitoring, pero at the same time, developing ng mga skills. Ako, pagdating dito, ano pa rin ako? Apprentice. Okay? Hindi ako katulad o iba, magagaling sa discipleship, victory, magaling yan. CCF, mga D-group, malulupit sa discipleship yan. Ako, aminado ako, and even siguro majority ko ng pastors ng CSB dito kanina. Or dito, needs work. Yes. Okay? Kaya ito na, this is the time. Amen. Okay? So, ayan. Great leaders know, galing kay John Maxwell yata ito eh. There is no success without a successor. Ito yung nangyari sa CSB Sorsogon. Huling dalaw ko, sabi ko, Pastora, may edad na po kayo. Pag kayo po nawala, sino ang papalit sa inyo? Ayaw niyang isipin kasi ayaw ng tao pag-usapan ng kamatayan eh. Di ba? So, paano pag nawala na kayo, darating at darating talaga yan na hindi na kayo, namatay na yung pastora natin sa people, sa Sorsogon. Si Pastor Berlin namatay recently. Sino tumututok ngayon doon? Although yung husband niya, pastor din, nakakapag-preach, pero ang totoong tumatayo, si Pastor Berlin. Ayaw pag-usapan yung succession eh. Ako may succession na ako dito sa LP. Anytime tunin ako ni Lord, may succession plan na. Okay? At may St. Peter na rin ako. Pero anytime tunin ako ni Lord, tatakbo ang church na maayos kasi may succession plan ang LP. I don't know what would happen to other churches ng CST. Hindi nila pinag-uusapan yan. Nakuha po ba natin? Like ito, para lang malaman ninyo, kinausap ko na lahat ng pastor natin na lahat silang mga pastor, hindi na sila magpa-function as ministry heads starting next year. Ang pagiging ministry head na lang nilang lahat ay hanggang December na lang. Kasi gusto ko silang mag-focus sa pastoral roles, pastoral responsibility. Okay? To disciple, to open Bible study group, yung OBS, discipleship, counseling, yung mga yung pastoral skills ang gusto kong ma-develop nila. So, paano kunyari? Praise and worship, sinong papalit? Diba? Of course, ako mag-decide kung sino. Kunyari, sa prophetic booth. Lalo-lalo na kung kunyari, full dust na ang Cavite. At nandun na sila, Pastor Chris at yung Pastor Queen. Diba? Kinakailangan may succession. Walang totoong success kung walang successor. Okay? Si Pastor Ryan ngayon, bagamat napakagaling niya sa multimedia, gusto ko mag-focus siya sa pagpapastor niya. Eh, ang dami naman dito, hindi pa ganun kagaling sa kanya sa multimedia, magaling ka rin naman. So, it's time to step up. Eh, hanagyan ka pangalan, ha? Tama po ba natin? Kailangan at kayo, handle nyo yung cell group ninyo. E paano kung dumating na tayo, in-appoint ni Lord na apostle? Naging bishop ka. Hindi mo na maalagaan yung cell group mo. Kanina sila mapupunta. Sinong papalit? So dapat lahat sa mga CJ leader, meron ka rin parang kanang kamay. May kanang kamay ka, may Judas ka. Medyo kita. Okay? Meron ka parang, kumbaga lahat naman yung close sa'yo, pero parang meron ka talagang isa na, if ever you're not available anymore, or you, may next season ka na sa buhay, there's a next chapter in your life, kanino mo maipapamana yung mantle. Parang si Elijah kay Elisha. Okay? So in training someone in any ministry skill, the trainer can do the following steps. Ito po, universal principle. Whether inside the church or outside the church, sa business, sa kahit saan, sa sports, pwede i-apply ito. Ayan. You do, they observe. Pastor, level up na. Sige. You do, they help na. Okay? Next step, level up na naman. They do, you help.
Silang gagawa, pero tinutulungan mo pa sila. Next step na, level up na naman. They do, you observe na lang. Binabantayan mo na lang sila, hindi mo na sila tinutulungan. And finally, they do, and somebody else, may alaga na sila that observes them. Amen. Simple lang, di ba? Yan po ay universal principles, okay, ng succession. Kahit saan larangan yan, hindi lang sa loob ng simbahan sa discipleship, this will apply. Ewan ko sa mga trainers, job trainer ka, na-apply mo ba yan? Siguro hindi outright na step 1, step 2, step 3, pero Yes, sa po. principles eh. Yes po, training the trainers. Ganun. Oh, yun, training the trainers. Yun eh. Okay? So that's what I'm doing with you. Kaya di ba kayo nagtataka, kung friend ko si Pastor Paul Yadaw sa Facebook, hindi ko siya nakikita lagi nasa abroad. Kasi niya nasa abroad siya palagi. Nasa US, Tanzania, sa Indonesia, sa Malaysia, sa Singapore. Pastor, paano yung local church na? Kasi marami siyang na-train. Ganun siya kagaling. Ang dami niyang na-train na yung destiny sa Los Baños umaandar kahit wala siya. Yun yun. Okay? So, mga kapatid, I think, thank you. Yung sa template kasi meron yun. Kasi nga ako, hindi ka nag-deliver sa template. Thank you. Meron pang yung address, yung contact number, parang calling card. Hindi ka nalagay yung calling card ko, bakit dumana kayo? Pero, hopefully, natutunan tayo ngayon. Madali na yung flow. Mamaya sisend ko. Pag-uwi, sisend ko sa inyo itong ito bilang committed na mga cell group, connect group leaders, aralin po natin ito. Okay? Ako naniniwala, you will all bear fruit. Lahat kayo mamumunga, you will cause tremendous impact in the lives of many people. Okay? Huwag niyong ikinagay yung sarili niyo sa isang kahon lang, it's time to break out. Labas ka na doon. Okay? Maraming kayang gawin si Lord sa buhay ninyo. I believe in you, pero even before I believe in you, the Lord already believe in you. Okay? So sige, kung may kailangan paulan na, no, like, kumakain sa kami, kailangan na, okay lang po, no? Pero sige, kasi ngayon lang tayo ng ano nito, siguro 10 minutes for question and answer. Baka meron kayo clarification. Yan, God bless mga ating mga kapatid na pupunta sa Cavite. Okay? Pero yung